naman sa mga kasambahay natin dyan na mahilig mag-purchase ng mga gamit online. Makinig po kayo. Biktima di umano ng online scam si Ginoong Kim Carlo Muñoz ng Rojas Isabela. Abay, malayo ito. Matapos mapaniwala ng transaksyon na may binebentang itong gadget. Para sa karagdagang detalye, nasa kabilang linya po si Ginoong Kim Carlo Muñoz. Hi, Mr. Kim. Sir, magandang hapon po. Live po kayo sa Sumbong New Action agad, sir. Sir Kim, hello. Hello. Hi, Sir Kim. Magandang hapon. Hello, sir. Yes, good afternoon sir. po. Good afternoon po, sir. Sige po, sir. Sino po ang inireklamo po ni sir? Ang pagkakakilanlan ko lang po sa kanya, sir, yung sinend po niya sa akin na ID, which is si Miss Angelica Bautista Mendoza po. Paano nyo po siya nakilala, sir? Nakilala ko lang po siya, sir, sa marketplace sa Facebook po. Marketplace, Facebook. Oh, okay. Ano po ang ano pong napag-usapan po ninyo? Anong transaction po ninyo, sir? Ayun po, nakipag-transact po ako sa isang gadget, which is yung iPad na 10th Gen. So, okay iPad. naman po yung transaction. Okay naman po yung transaction namin, sir. Okay. Paanong ayos? Paanong okay? Anong ibig nyo pong sabihin na okay? Smooth naman po siya. Smooth naman po siya yung deal po namin. Ang ibig nyo sabihin, natanggap nyo ang iPad. Natanggap nyo ang iPad, sir? Opo. Hindi po, sir. Hindi smooth. Opo. Nakita ko naman po na pinapak siya. Okay. Tapos kine-check ko yung item. Okay. Then may sinend po kasi siya, sir, na resibo galing din LBC. So nagtiwala na po ako dun, sir. Dun po ako nag-send po ng pera. Kaya nasabi mong smooth kasi may nakita kang video na ayan, pinapakete, ano ho. Pero kaya dahil diyan sa video niyo nagpadala ka ng pera. Magkano pera pinadala niyo, sir? Actually, ang pinadala ko po 14,390 po kasama po yung shipping. Mura na yun, sir, ano? Pag iPad, ano? Mura na yung 14,000. Kaya second hand po siya. Second hand, okay. Sige. Second hand. Paano nyo po pinadala ang 14,000, sir? Sa Maya Wallet po, nag-send po siya ng number. Maya Wallet? Ito, parang GCash. Okay. Parang GCash po. Parang Opo, GCash. sir. Okay. Kaninong pangalan o kaninong numero? Ang pangalan po nung nasa Maya Wallet po, yung same sa pangalan na nasa ID po niya, which is yung si Miss Angelica po. Paano ang pangalan, sir? Nung nasa account? Bautista Angelica Mendoza po. Yun din po yung pangalan nasa yun Maya din Wallet ang kausap po ninyo. Kailan po nangyari yan, sir? Kailan po kayo umorder at kailan kayo nagbayad? Nag-order po ako nung March 8 po, nung Sabado po. Sabado lang? Opo, nag-usap po kami ng umaga. Lunes pa lang ngayon. Opo. Ano naman, delayed lang? Hanggang sa, yun nga po. Sir Kim, malayo po Isabela. Di ba? Yes, sir. Ay, saan nyo po in-order yan? Sa Tunasan, kung hindi ako nagkakamali. Tama? Muntinlupa? Ang nasa address po kasi nung ID niya at pagkakasabi po niya sa akin, nasa Muntinlupa po siya. Then po, pagka-send po sa akin kasi nung resibo, chinek ko kinaumagahan kahapon po. Yung pinakamaliit na details po na nasa resibo, nakita ko po yung origin po ng resibo, sir, nasa Agusan del Norte. Nasaan? Agusan del Norte, sir. Ay, malayo. No? Yun. Wala pa yan dyan sa bandang Biskaya, no? Diyan sa Doon na po ako nagtaka, sir. Baka nandiyan pa sa Santa Ines. Nakakapag-check pa naman po ako sa kanya. Then, eventually, blinak na po niya ako. Ayun lang. Hanggang ngayon, no, Sir Kim, ay hindi nyo na natatawagan, nakakausap o sumasagot sa inyong mga tawag. Ano po? Actually, sir, nung dinak po niya ako, pinamessage ko po siya sa misis ko doon sa post din po niya sa Facebook. Nagre-reply po siya. Hanggang ngayon po, kausap pa din po niya yung seller po. Ganun. Ano naman po ang paliwanag? Bakit wala pa ang tinlaw ang iPad? Sa akin po, sir, hindi na po ako makapag-reply sa kanya. Hindi ko na po siya makontak. Yung asawa ko na po yung ang nakikipag... Ano po ang sagot sa inyong asawa, sir? Kasi sabi mo, nakokontak pa ni misis mo. Hindi pa po namin siya sinasabing ako po yung na-scam niya. Baka totally po i-block po kami. Mawalan na po kami ng contact. Binibate mo rin, ha?
Parang kumukuha pa lang po kami ng informasyon po ulit sa kanya. Tama, Baka sakaling tama. Maganda makapagbigay yan. po siya ng tamang address Oo. para yun po yung mai-report ko po, sir. Sir, may tanong lang ako, sir. Kailan mo Yes, sir. dapat matatanggap ang iPad? Kung dito, sir, sa Isabela po, siguro mga 2 to 3 days po siguro nandito na, sir. Pero galing po ako ng LBC kaninang umaga, sir. So, pinacheck ko po kung meron talagang item na may papadala po sa akin. So, upon checking po nung una dun sa resibo, actually sa LBC, hindi po nila nalaman na peke po itong resibo until na sinabi ko po sa kanila Okay. na yung address ng nagpadala sa Muntinlupa, pero yung origin ng resibo nasa Agusan del Sur. Doon din po nila chinek ng mabuti yung resibo, sir. Malayo ang disparity ng resibo. Kasi Muntinlupa, doon din nila Tagusan. napagtanto na Teka muna, sir. mali po talaga. Ay baka naman dumating balang bukas makalawa, biglang dumating. Hindi na yung ibang courier ng gamit. Paano yun? Ano, sir? Yung item po kasi, kaya po ako nagtaka, yung item po kasi na binenta niya sa akin, yun din po yung mismo item na binibenta niya sa misis ko, sir. Okay. Same po lahat. Same Mukhang may po deception nga, no? May deception na nangyayari, biro mo. Kung naipadala na sa'yo, Tapos ang sinabi po niya kasi sa akin, kaya kailangan niya ng pera kaya rush, kasi may sakit po yung lola niya. At ang rason naman po niya sa aking asawa, kaya rush niyang binebenta po yun kasi nadisgrasya naman daw po yung kapatid niya. Baka ilan pa kayo madidisgrasya para may benta iPad na yan. Pero Baka marami-rami yun siyang nga po, kumukuha lang po kami ng information sa kanya. Ngayon po, makita po namin kung saan po talaga siya naka-address. Tama. Matutukoy din yan. Okay? Anong balak niyo, sir? Paano po namin kayo matutulungan, sir? Ang ano ko lang po, sir, is awareness sa sa ibang tao. Hindi ko naman na po inaasahang bumalik man po yung pera kasi hindi naman po siya ganun talaga kalaki. Ang akin lang po, maging aware po yung ibang tao na may mga ganitong modus po pala para hindi po sila ma-scam kasi kawawa naman po yung ibang tao na kumikita ng legal na pera para makabili po ng ng gadget o item para sa po nila. Ano ho dapat ang gawin ng isang naghanap ng ng gadget o gamit diyan sa online? Ano po dapat ang gawin nila, sir, bago maniwala? Actually, sir, yun nga, napag-isip-isip ko nga na talagang hindi siya talaga totally safe na talaga online. So kung bibili man po talaga ng gamit, dun sa mismong shop na o sa mismong trusted na na po nagbebenta na po ng gadget po. Sir Kim, wag mo munang isasara ang pintuan. Baka meron pa tayong pag-asa, no? Na mabawi mo man lang ang iyong pera para tutugon sa iyong reklamo. Makakausap natin sa kabilang linya ang representative naman ng Regional Anti-Cybercrime Unit Region 2, si Lieutenant Lalaine Babate. Andyan ka ba? Bok, Lalaine? Yun. Yes, sir. Good afternoon po sa inyo at sa lahat po ng nanonood ng Police at Your Service. Regarding po sa reklamo ni Sir Kim. Yeah. Yes po, modus po talaga yan ng mga scammers, mga online scammers. Karamihan po ay doon po sila sa Facebook Marketplace. Marami po talaga dyan ang mga scammer. And Sir Kim, kung mayroon po kayong time, inaanyayahan ko po kayo dito sa aming opisina para makapag-lodge po kayo ng formal complaint at mahingan po namin kayo ng salaysay dito sa Region 2 sa Camp Marcelo Aduro, Tuguegarao. Pero kung mas malapit naman po kayo sa Santiago City, mayroon po kaming base doon sa Kamakam Street, Victory Norte, sa Santiago City, PPO po. Muli naming pinapaalalahanan po as awareness na rin po sa lahat kasi naglipana na po ang mga online scammers, especially po sa Facebook Marketplace. Wag po tayong magtiwala masyado sa mga sellers doon. Doon po tayo sa mga legitimate stores ng mga items
na pinagbibilihan natin. Kung masyadong mura, magduda na po kayo. Kung pinaparash po yan, malamang scam po yan. And ang modus din nila is bayad muna bago nila ipadala. Ngayon, pinapaalalahanin namin ang lahat ng publiko na suriin yung mabuti ang seller. Tignan nyo kung legitimate at tignan nyo din yung mga reviews, yung mga ratings, mga feedbacks mula sa mga ibang buyers. Kung may mga bad feedbacks, magduda na po kayo. Kung masyadong mababa ang reviews, magduda na po. Tama. At yes po sir, at kung masyadong mura yung presyo kumpara sa market price, magduda Yes, na din po kayo. At kung may duda, mas mabuti na pong umiwas. Yan, salamat. Yun, sakto. Huwag na po tayo pumili doon sa seller ngayon. Salamat, Doon po tayo Lani. sa legit store, official Yun. store. Okay, so sa Sir Kim, please, mas maganda na pumunta ka talaga sa cybercrime natin. Oo, doon. Tapos ninyo, wag lang mga screenshot ha. Tama yung ginawa nyo, naka-open lang yung ninyo, yung inyong communication sa kanya dahil mas mataas ang tsansa nating mahuli siya Ma-entrap, no? pag naka-open yon. Okay? Wag lang screenshot. Okay, at saka Lani, tama ba? Ang pangalan mo, Lani? Yes sir. Oo, yun. Actually, yung police at your service, sa Sabado yun. Nako-confuse na si Oo. Lani. Ngayon is Okay. zambong nyo Sorry, action sir. agad. Okay, okay naman yan. Okay, salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Sir Kim. At naway mabigyan ng karampatang aksyon ang inyong reklamo at kayo po ay magtungo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 2. And salamat Yes, sir. din. Thank you po. Oo, salamat din. Sir Kim, Yes, ma'am. yes sir, kung pupunta po kayo dito, wag po kayong pong i-delete yung mga conversations nyo nung seller. Yes, ma'am. I-save po yung mga details ng transaction nyo, yun pong resibo nung nagpadala ka ng pera. Opo, Kailangan opo. po natin yun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naka-screenshot po lahat po, ma'am. Yes, Document. sir. Sige po. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Lani, pag sakaling pumunta dyan si Sir Kim at talagang mag-lodge ng complaint din, kindly impormahan mo din ang ating programa kung ano yung mga action taken Yes, ninyo sir. regarding this case. Salamat.